Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Ito pong si Congressman Pulong Duterte ay bilib na bilib po dito kay Bong Suntay. Habang ang buong mundo po ay galit na galit kay Suntay, ito naman si Paulo Duterte bilib na bilib kay Suntay. Kakaiba po talaga, no? Kakaiba po itong mga Duterte. Sa tingin ko, ano lang to, parang Consuelo di Bobo. Kasi wala nang kakampi si Suntay eh. Halos lahat, kalaban niya na eh. Mapa-artista, mapa-politiko, mapa mga political analyst, mapa grupo ng kababaihan, grupo ng kalalakihan. Lahat po mga kababayan ay tinutulig sa etong si Suntay dahil sa kanyang kabastusan. Pero si Pulong Duterte bilib pa rin ha. Grabe talaga itong mga Duterte mag-isip. Well, maintindihan naman natin eh. Kasi birds of the same feather flock together. Diba? Sino pa ba ang bibilib doon sa isang tao? Siyempre, doon sa kaparehas niya. Diba? Kung meron tayong kong manyakol, meron din tayong kong iyot. Diba? So, ganun talaga yon. Sino pa ba magkakampihan kundi sila-sila? Ha? Kaya itong si Suntay na sinasabi niyang hindi siya DDS, kalokohan po yan. Utang niya sa mga Duterte ang kanyang political career. Tapos sasabihin niya hindi raw siya DDS. Pinaglolo ko talaga tayo ito ni Suntay. Ha? Mabilib na bilib daw si Paulo Duterte dito kay Suntay. Dahil po, siya raw ay tumayo at tumangging ma-intimidate dyan sa pressure into joining this political exercise. Kasi nga mga kababayan, itong si Suntay, ang kaisa-isang congressman na bumoto ng no dun po sa impeachment complaint kay Sara Duterte. Nung huling hearing po dyan po sa Justice Committee dyan po sa House, ay si Suntay lang ang bumoto ng no at majority po ay bumoto ng yes na sinasabing ang impeachment complaint kay Sara Duterte ay sufficient in substance. So parang siya lang ang hindi nakaintindi. Alam niyo, hindi naman bobo to eh. Hindi naman bobo to eh. Nagbobo-bobobohan lang. Kasi nga dahil sa utang na loob niya sa mga Duterte. Wala siyang choice. Kahit alam niya sa sarili niya na may substance yung impeachment complaint, talagang pilit niyang ipinagtatanggol, pilit siyang nag-aabogado kay Sara Duterte, dahil nga po siya ay napakalaki po ng kanyang utang na loob dyan po sa pamilyang yan. Kasi kung hindi dahil sa pamilyang yan, hindi siya mapipwesto dyan sa kanyang posisyon. Nung tumakbo siya dati, olat siya eh. Talo siya mga kababayan. Pero nung pangalawang tumakbo siya, nangampanya po si Sara Duterte dun po sa lugar nila, kaya nakakuha po siya ng boto. Na although 200 lang yung lamang niya sa kalaban niya, syempre panalo pa rin siya. So sobrang tuwa niya, sobrang laki ng kanyang pasasalamat sa mga Duterte. Kaya kahit yung pinaglalaban niya, alam niyang baloktot, may utang na loob eh. Wala tayong magagawa. Yan siya mag-isip eh. Hindi niya na iniisip yung kanyang mandato sa taong bayan eh. Iniisip niya yung kanyang pwesto ay utang niya dito sa pamilya Duterte. Ganun siya mag-isip, 'di ba? Kahit nga sa analogy, 'di ba? Ganun yung isip niya sa paggamit ng analogy palpak din. So, pare-parehas lang sila kaya ayan. Bilang Consuelo di Bobo siguro nagbigay ng suporta itong si Pulong Duterte, si Kong Iyot dito kay Kong Manyakol. Ayan mga kababayan. Hindi na pinag-uusapan dito kung tama o mali eh. Wala na. Ang labanan dito mga kababayan, kung kanino mo utang, kung saan ka ngayon. Ganon sila. Mga kababayan, yun yung tinatawag natin mga panatiko. Ang kanyang loyalty ay sa bayan, malamang hindi ganyan ang kanyang
mga stance, mga kababayan, di ba? Wala eh. Para sa kanya, mas mahalaga ang partido, mas mahalaga ang kanyang pwesto kaysa sa pagmamahal sa bayan. Birds of the same feather flock together. Kaya expected na po 'yan. At ito update natin kay Suntay, mga kababayan. Ako, sumugod po sa Office of the Ombudsman ang ilang kababaihan upang ireklamo ng kasong kriminal at administratibo si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito ay kasunod ng kanyang naging kontrobersyal na pahayag tungkol kay Ann Curtis. Ayan na. Nung nakaraang araw sa Ethics Committee sa House of Representatives, ngayon nandito na po sa Office of the Ombudsman. Sa Ethics Committee, masususpindi ka lang. Sa Office of the Ombudsman, matatanggal ka sa pwesto. Ayan, mga kababayan. Ayan Ayan mga kababayan, walisin ang mga bastos sa gobyerno. Sino-sino ba yung nandun sa Ayan, meron pa mga karikature. Mga bastos dapat managot. Hold misogynist. Accountable. Ayan mga kababayan. So, yari ka kung manyakol. Akala mo, ganun-ganun lang yon. Saka alam nyo, ito si Suntay, sinungaling to eh. Mga kababayan, sinungaling to eh. Kasi tingnan nyo etong interview sa kanya, sabi niya na yung asawa niya ay natawa lang dun sa imagination niya kay Ann Curtis. Tapos yung mga kaibigan niya, iniidolo pa siya, sabi niya. Pakinggan niyo yung interview. Yung naging reaksyon ng asawa niyo nung narinig niyo po yun? Ang misis ko natawa dahil alam naman nila yung mga... Ayan, ang linaw mga kababayan Mismo sabi ni Suntay, yung kanyang misis ay natawa lang doon sa kanyang imagination kay Ann Curtis. Yun ang sabi niya mga kababayan Tuloy natin. Yung kapatid ko sinabi, bakit mo sinabi yan? Kuya, depende sa sa konteksto. Yung mga kaibigan kong lalaki, nung nag-viral, sabi, idol kita talaga. Anakong idol. So, tuwan-tuwa ba siya sa pinagagawa niya? So, natutuwa siya sa pinagagawa niya, mga kababayan, na ina-idol siya. O, idol siya ng mga bastos. Tuwan-tuwa pa siya, It depends on how people appreciate. But the thing, Yung naging reaksyon ng asawa niyo nung narinig niyo po yun? Okay. So, yan mga kababayan. So, sabi niya, natawa daw ang asawa niya dun sa kanyang imagination kay Ann Curtis. Ito ngayon ang pahayag ng kanyang asawa. Okay. Ito Ayon po sa DZRH News, sabi ng asawa niya, please leave me and my children out of this. Kasi mga kababayan, talaga naman po binabash na sila. Etong si Suntay, nadamay na yung kanyang pamilya. Kasi binabastos na rin yung asawa niya, pati yung kanyang pamilya. Yung sinabing analogy ni Suntay ay pinapalitin nila. Imbis na Ann Curtis ang nakaano ron na sinasabing ina-imagine niya, nasabi ng ilang mga netizen ang ina-imagine nila ay yung asawa ni Suntay, pati yung dalawang anak na babae. So hindi na po maganda yung nangyayari, pero parang wala pa ring parang walang pakialam itong si Bong Suntay. Kaya sabi ni nung asawa ni Bong Suntay, baka pwede namang wag nyo kaming idamay. Nilinaw ni Sheila Guevara na hindi siya sang-ayon sa naging pahayag ng kanyang asawa na si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng Ann Curtis analogy na binanggit nito sa pagdinig ng House Committee on Justice. So hindi sang-ayon etong si Sheila Guevara, itong asawa ni Suntay. Itinanggi rin ni Guevara ang kumakalat na balita na umano'y tumawa siya at sinang-ayunan ang naturang analohiya ng kanyang asawa. So itong sinasabi ni Suntay kasinungalingan. Nag-imbento pa, di ba naman yung kanyang asawa, ginawa niya ng kwento na natawa lang daw. Hindi raw natawa, hindi siya tumawa. At ang nangyari mga kababayan, ito,
yung si Sheila Guevara ay humingi po ng paumanhin sa actress na si Ann Curtis at sa pamilya nito. Loko talaga to si Suntay, no? Para lang ma-justify yung sinabi niya, pati ba naman yung asawa niya sasabihin na natawa lang? Yung mga kaibigan niya naging idol pa siya. 'Di ba? Anong klaseng public servant? Gumagawa ka ng kwento, pati asawa mo nasisira, pati anak mo nadadamay dahil sa katarantaduhan mo. Tapos wala man lang parang walang remorse dito kay Suntay. So ito mga kababayan yung asawa niya, at siya po ay directly po nag-apologize kay Ann Curtis. Sabi niya mga kababayan, I want to be unequivocally clear. My children and I do not agree with and we do not condone an analogy made by Bong. The news circulating that I laughed and therefore approved of what was said is false. So sinungaling yan si Suntay. Yung asawa niya sinungaling. And I will not allow that narrative to stand unchallenged. To Ann Curtis and her family, I am deeply sorry. No woman should ever be spoken about that way. And I understand if words alone feel insufficient. Please know that my heart goes out to you and I stand with you. So yan mga kababayan, palakpakan naman natin yung asawa ni Suntay. Wala po talagang kinalaman ang asawa at ang pamilya ni Suntay. Ito lang talaga si Bong Suntay ang bastos. Pero ay mo, iimbento ka ng kwento na natawa, asawa mo, natawa lang. Kaya mismo siya nagsabi, hindi siya natawa at hindi siya nag-approve dun sa ginawa ng kanyang asawa. At etong paghingi ng apology, sa tingin ko okay na ito. Pero dapat talagang humingi ng sorry itong si manyakol na si Suntay. Pero talagang pinanindigan niya yung pinagsasabi niya. Hanggang ngayon pinipilit niya na tama siya. Kaya tama lang mga kababayan na etong si Suntay ay makakasuhan po diyan sa Office of the Ombudsman. At matanggal po sa pwesto. Ha? Meron ako natatandaan, may kandidato rin po diyan. Pero hindi po sa Quezon City, sa Pasig. Yung kasamahan ni Diskaya diyan sa Pasig. Kung matatandaan ninyo, nagsalita po yan dun sa sa habang nangangampanya. Sabi niya, 'di ba? Yung mga single mom. Ganito yung magiging programa ko. Pwede kayo sumiping sa akin. Sabi ba naman nung manyakis na nakasamahan ni Diskaya, yung kandidato para sa congressman, nakalimutan ko yung pangalan Ba't mga congressman, mga kayo, mga bogmali? Ba't kaya kayo mga congressman, mga bogmali? So nagsalita siya, gabi-gabi, pwede kayong sumiping, Ayan, ganyan daw yung programa niya. Ngayon, itong kandidatong ito ay nasuspindi po at hindi mo pinayagan tumakbo. So, dapat, ganun din ang mangyari dito kay Suntay. Dapat siya ay nakapwesto na, dapat siya ay managot. Yung mga bastos dapat managot. Kaya, dapat kumilos po ang Office of the Ombudsman para managot itong si Suntay. Kaya lang, ewan ko lang kung may talagang formal na reklamo. Baka nag-rally lang to. Pero dapat may formal na reklamo. Mukhang meron naman. So, criminal at administrative charges ang irereklamo nila dito kay Boy Imagine. Kay Boy Imagine. At ito naman mga kababayan, yung nanay naman ni Ann Curtis, galit na galit po dito kay Suntay. Very disgraceful. And mother not happy. Nobody happy. Very contagious situation. Sabi ng Daily Tribune. Sabi nung nanay ni Ann Curtis, Mr. Bong Suntay, you're sick man. May sakit po siguro yun. Talaga naman sakit po yun Kapag ganun ka mag-isip, ganun ang mentalidad mo. Kapag nagbibigay ka ng halimbawa, kabastusan, sakit po yun. Sa tingin ko, sakit po yun. Kaya tama to, you're a sick man, I recon. You're foul. Sabi nung nanay ni Ann Curtis. So, ayan po yung update natin dito kay Suntay. Galit po halos lahat ng tao
si Pulong Duterte lang ang bilib. Si Kong Iyot lang ang bilib kay Suntay. Kasi Kong Iyot 2.0 tong isa eh. So, parehas sila eh. Kaya siguro nagkakasundo. At, syempre, bilang na rin, suporta. Kasi wala na nga sumusuporta kay Suntay. Sinuportahan niya na to. Kahit, plastikan na lang. Kasi nga naman, biruin mo, ang daming magagaling na mga congressman na bumoto ng yes, tapos nag-iisang bobong congressman lang ang bumoto ng no. Hindi ko alam kung bobo siya o nagbobobobohan lang. Nabubulol tuloy ako. Diba? Kasi alam naman niya yan eh. Kaya lang, yun nga sabi ko, dahil sa kanyang utang na loob, yung kanyang mandato sa bayan, yung kanyang dapat na mandato sa kanyang constituents, yun dapat ang sinusunod niya o priority niya. Pero dahil nga sobrang mahal na mahal niya ang kanyang posisyon, hindi niya mahal ang kanyang constituents, mas mahal niya yung naglagay sa kanya sa pwesto, kaya ganyan. Di ba? Hindi na po kasi, di ba, sabi nga nila, my loyalty to my party, my loyalty to my friends, my loyalty to my mga kakampi, my loyalty to Duterte. Although tumulong sila sa akin, my loyalty to them ends when my loyalty to my country begins. Wala siyang ganon. Basta ang kanyang loyalty ay sa mga Duterte dahil Duterte nga naglagay sa kanya dyan sa kung saan man siya naroroon. Kaya yung kanyang mga katukwiran, talaga namang siya lang ang mag-isang tumayo. Yung pagtaas nga niya ng kamay sa tingin ko, nahihiya siya eh. Ang baba ng taas ng kamay niya eh. Hindi niya mataas ang ganun eh. Those who vote no, raise your hands. Ganyan lang siya. Kasi siya mismo nahihiya doon sa ginagawa niya eh. Diba, raise your hands, ganyan lang siya. Panoorin ninyo, ganyan lang. Iba talaga, nakataas yung kamay oh. Ibig sabihin, pag ganyan, proud na proud ka doon sa boto mo. Pero yung ganyan lang. Parang bigat-bigat ng kamay mo. Ibig sabihin, meron kang meron kang pagdududa. Pero ang nanguna pa rin, ang nangibabaw pa rin, ay yung loyalty mo doon sa naglagay sa sa pwesto. Nangibabaw pa rin yung yung loyalty mo doon sa sa tumulong sa iyo ng eleksyon. Hindi doon sa sa mga tao yan po sa 4th District ng Quezon City na dapat sila ngayon ang pinaglilingkuran mo. Pero iba pinaglilingkuran mo eh. Mr. Kong Manyakol. Iba pinaglilingkuran mo eh. So, yan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang mga updates, ingat po tayong lahat. God bless po.